At ito na nga no, nasimulan na po natin magbuhos dito sa second floor o mezzanine. Second floor na rin ang tawag nito. Ayan, ito na yung pinaka-canopy natin. Yan na po yung connection ng mga ilaw sa pin light sa bawat gilid. May mga pin light po tayo. Ito yung pinaka-kwarto sa ibaba. Meron naman po tayong ilaw sa gitna. Ayan po, isang magandang araw na naman, panibagong video, panibagong vlog na naman tayo tungkol na naman ito sa ginagawa namin bahay. At pag-usapan nga po natin dito kung paano namin kinakabit yung mga panels na yan sa mezzanine o second floor. Kung ano ba yung mga connector ang dapat ilalagay dyan at ano po ang tamang paglagay. Ayan, yan pong pag-usapan natin sa video na ito. Okay, at bago muna tayo magtuloy-tuloy sa ating video, huwag kalimutan i-subscribe ang ating channel, Romeo Mindanao TV. Sa aking Facebook ay Romeo Hongko. PM na lang po sa mga katanungan. At sa aking number naman ay 096133719888. Smart po yan. Okay, saka bago po natin pag-usapan nga pala ito, pakishare mo ng video natin sa gusto matuto at sa gusto rin malaman pagdating dito sa bahay. Gamit po ay styrofoam o SRC panel. 4 times po ang tibay nito kaysa hollow block. Ito po ang panlaban po talaga sa lindol. Ayan. Marami pong mga benepisyo yan. Okay, huwag na rin kalimutan pindutin ang notification bell para updated kayo sa tuwing upload tayo ng mga video. Okay mga kabayan, at huwag na po natin patagalin. Start na po tayo. Ayan, dito na po tayo sa part na loob. At yan nga po, pag-usapan natin yung mga abang namin, mga bakal pagdating dito sa panel, kung ano ba ang ginawa namin dyan, kung ano po yung mga reverse ang nilagay namin dyan. Ito na tayo muna sa part ng ibaba. Yung part ng ibabaan na po yan, nakita nyo to, may mga bakal kami. Ang unang pag-usapan po muna natin kung paano ba namin pagkabit ito ng connector o angle mesh. Ano ba ang dapat yung unahin? Tulad niya, may pader na po kayo, mayroon na po kayong mezzanine o second floor, at saka may biga na rin po kayo sa taas. Ano ba ang tamang proseso dyan para hindi kayo mahirapan? Tulad sa ginagawa namin ay unang-una, pag may pader na po kayo, saka may mezzanine, siyempre may mga biga na kayo, maglagay na po kayo ng konektor. Ito na po yung konektor. Ayan, nakita nyo na angle mesh po yan. Siyempre nakatali na po yan, ay may mga rebokada. Yan na po yung dugtungan yan, no? Pag naglagay na po kayo ng angle mesh, siyempre iribokadahan nyo na po yan para pag nagporma po kayo, hindi po maglulusutan yung halo. Kaya yan po ang ginagawa namin pamaraan pagdating dito sa panel. At saka siyempre iribokadahan na po yan yung iba part ng ibabaw na yan. Kung gusto nyo na patitigasan na. Tapos pagdating naman sa bakal, nakita nyo naman diretso yung mga bakal namin. Sa mga nagtatanong kung ano po yung pamaraan namin pagdating sa ganito, yan po, nakita nyo yung bakal namin na biga. So bali, pag nakapatong na po sa panel, 4 lang po na 12mm yan. Ngayon, para naman may connection itong bakal na to, naglagay po kami extra sa part ng gitna para naman po maitali yan yung mga bakal na yan. Siyempre hindi pa naman natali, mamaya tatalian yan. Para itong connection ng 12mm at saka nakabalagbag ay nakatali po yan dyan. Kasi hindi nyo naman po may papasok yan kung nakaskwala po kaagad. Ganun po yan sa dulo. Nakita nyo nakadiretso lang yung bakal namin. Siyempre napakain po natin yan sa biga. Maglalagay rin po tayo ng extra bar dyan sa panggitna natin, stiffener, para naman po may tali natin yung mga 12mm na yan. So ang style ng pagkagawa nito, nandito itong part ng harapan. Kasi kung part naman ito medyo mahaba, pa ganun po nilagay namin ng panels. Tapos ang balagbag ng bakal namin ay pa ganyan. Ito sa part ng baba po yan, 12mm po yan.
May mga angle miss po tayo, lahat-lahat yan, nakapaikot po yan. Siyempre, pupormahan po yan. Tulad nito, hollow block naman po yan, wala po tayo maging issue dyan. Kung gusto niyo naman, napakuha yung angle miss nyo, ipako nyo sa hollow block at saka tatalian. Ayan, nakita nyo na. Siyempre, nakatali naman po yan, itatali po yung mga yan. Yung iba, pero hindi naman sabi na lahat-lahat na butas ay tatalian nyo. Ang mahalaga po dyan na hindi po siya masyadong gagalaw. At nakapasok po yan sa, sa pagitan ng styro at saka sa mesh. Pinasok po natin yung 12mm na yan. Ayan po. At pupunta naman po tayo sa part ng harapan. Ay, ito nga pala, pinasobrahan namin to para pag naglagay naman po kami ng panel dito ay ipapasok lang po yung SRC panel natin sa nakaabang na yan. Magmula sa biga, nagabang yata kami din ng mga 40 cm o 30, 40 ba o 50 cm. Ayan, centimeter. O, sa harapan po tayo. Ayan, at dito na nga po tayo sa part ng harapan, ano. Ipapakita ko naman po sa inyo kung ano yung pamaraan naman namin pag lagay ng reverse ng 10mm dun sa ibabaw na yan. Pero nakita nyo na to na wala pang mga rebukada. Siyempre rebukudahan po natin yan para pag nagporma po tayo hindi po maglulusutan yung halo natin. At ito nga po sa ibabaw. Akit tayo. Ayan. Ngayon, siyempre, kung mas mainam kung yung ginagawa nyo mas malawak dito, mas maluwag dito sa part na to, para pagpasok nyo ng bakal dito sa magmula sa harapan, hindi po kayo mahirapan. Pero kapag masikip naman po yung area, yan lang po ang medyo challenge pagdating sa pagpasok po ng mga rebars. Ito naman po ang pamaraan pag ginawa namin yung pasok namin yung tinimin. Ayan, nakaeskwala po tayo. Nakita naman, lahat naman po yan nakaeskwala. Tapos ang ginawa po namin dito, dahil nakahangir nga po, mas malapad po yung bintana nito ni ma'am tsaka ni sir. Ginawa po namin siyang 6, 4 na 12, 2 tinimim. Kasi wala naman po talaga itong load na mabigat. Kasi nga po, light materials po ito. Ayan, nakita nyo naman yung styro natin, 4 inches. Ayan, nakita nyo, pinasok natin, di ba, sa ilalim. Lahat naman po yan pinapasok natin. At dito tayo, part ng taas. Ito naman, ididikit pa po natin yan yung part na yan. Makikita nyo naman yan pagka Tapos yung kapal nito ng buhos natin, magmula po dito sa styro, magmula po sa mesh po natin sa steel matting ay 2 inches lang po yan ang kapal. Yan, nakita nyo yung mga abang namin. At siyempre ito, mga dugtungan nito, lalagyan po natin ng flat mesh yan, mga yan. Ayan. Yan lang po ang pamaraan nito pagkabit ng mga bakal, mga reverse pagdating po sa SRC panel. Kung tatanungin niyo po ako sa gastos naman ito at saka sa structural, medyo makatipid-tipid naman po kayo ng konti dito pagdating sa panels. Kasi nakita nyo naman, ang pagitan lang ng bakal namin ay 20 cm, 20 cm lang po yung pagitan yan. Halos diretso lang po yan dito, pag ganun. Wala na po dito ibalagbag dito sa ibabaw. Ang balagbag po nito ay yung pinakita ko sa inyo sa baba kanina na 12mm, yun po ang nakabalagbag dito, nakaganon. Magmula doon, kasi ito na yung part ng harapan. Yan. Kasi ito naman po yung kahabaan, kaya pag ganun po yung tinimim natin, pag ganun. Kasi hanggang po dito sa CR yan, hanggang doon ang second floor o pinakamisanin. Ayan. Ito naman po yung part ng hagdan namin. Nakikita nyo yan.
Kung tatanungin nyo naman po ako pagdating sa ganito, kung alin pa ang medyo mas matrabaho pagdating sa palitada, sa totoo lang mas matrabaho rin po itong SRC panel. Kasi unang-una, rebukadahan nyo po yan muna, patitigasin nyo bago nyo papantayin. Kung sa pader naman, ay pwede na po siyang pag narebukadahan nyo tulad sa CHB, diretso nyo na papantayin. Yun naman po ang kaibahan. Ito naman, patutuyuin nyo muna bago siya papantayin. Ayan po, sana pa kahit sa konting bagay may natutunan naman po kayo sa ating ginawang konting tutorial pagdating dito sa second floor. Ito po, wala na po tayong lalagay na angle mesh dyan kasi nakaskwala naman po lahat na bakal natin dyan sa part na yan. Si Baba, wala na po ito. At ito nga po pala ipinapakita ko lang sa inyo. Tulad nito, mayroon na po siyang dating bahay. May kadikit na po siya na CHB o hollow block. Kaya po nilagay namin dito ay hollow block na rin. Hanggang dito sa kung saan nabutin ang 8 feet nito, yun po hollow block na po sa lahat ng firewall na to. Kasi po kung maglagay po tayo ng SRC panel dyan, mas lalo po magagastusan tayo. Siyempre, susundan po natin yung hugis nito ng ng maging pader kung panel po idudugtong natin. Kaya po napag-usapan namin ng may-ari na ipapantayin na lang tong firewall hanggang saan yung 8 feet hanggang doon sa pinakaibabaw. At ito yung bakal namin ay 12mm itong poste namin. Matutusin, hindi naman natin kailangan magparami ng bakal din. Ito tama na to, 6 na bakal para pang protection po ito, na para pang trusses naman po ay matibay. O ganun lang po kasimple ang pagkabit nito. Lilinyahan ko na po ito ng ilaw para sa pin light at saka sa gitna pwede na po itong bubuhusan. Okay, bababa muna tayo. Ayan, ito na yung angle mesh natin. Siyempre naglagay tayo ng angle mesh dito sa part ng loob. Yan naman po yung pinatungan ng SRC panel. At ito nga pala yung pamaraan na ginawa ko dito. Nakita nyo naman may tansi tayo. Una-una nag-level muna kami. Kinuha ko muna ng levelasyon nito paikot. Yan, lahat may mga tansi yan. Nakita nyo may mga tansi. Yan. Naka-level po yan. Tapos tinali po natin yung angle mesh na yan sa kapantayan ng tansi. Yan. Habang may tansi po tayo, tinali po natin to angle mesh na to. Pantay po dyan, lahat paikot po yan. Nung naitali na po natin yung angle mesh paikot, saka na po natin pinatong itong styro. O naglagay muna kami ng tukod dito sa ilalim. Nakita nyo, 6 na piraso lang yung tukod namin. Puro to by 2 nga lang yan. Maglagay na tayong support sa gitna kung kailangan. Nung mayroon na po tayong 2 by 2, saka na po tayo nagpatong ng panel. 4 inches po yung kapal niyan. Meron naman po yung 6 inches, depende lang po sa inyo yan. Pero sa 4 inches wala na po kayong pangamba. Kaya ito po yung natawag na panlaban sa lindor po talaga ito. Materials na ito. Hindi pa po nakaalam ng video nito, nakakaalam pagdating sa ganitong materials, i-search nyo rin po sa YouTube SRC panel system kung ano po yung mga benepisyo nito, kung ano po ang tibay nito. Ayan, doon nyo po malalaman yan. Mapapanood nyo po yung mga video ng mga nagbablog tulad ng mga engineer, architect tulad sa amin nga gumagawa ng ganito. Mapapanood nyo yan. O sa may katanungan, PM na lang po kayo sa gusto mapagawa, kung saan lugar mo kayo, sa kaya namin kayo pupuntahan po namin kayo. Ito, buwan lang po ito. Malapad-lapad din po ito, pero ang target ko lang dito ay 3 months bago matapos. Bukod po yun sa mga tiles, pintura at kung ano man yung gagawin, siyempre iba naman po yun. Ito na po sa structural. Ito na po yung pinakapintuan. Yan, tulad nito naribukadahan na po yan. Ayan, nakita nyo. Matibay po ito kasi papatungan pa po natin ito ng halo. Palagay nyo na lang, pinakamakapal na palitada nyo ito ay mga 3 cm. Makapal na po yun. Pero sa 2 cm na palitada, mas maganda kapag nasa hulog na po yung gawa nyo.
Doon lang po talaga kasi na paparami tayo o sa materials kung wala sa hulog po yung pader. At tungkol nga po pala sa mga nagtatanong sa atin sa malalayong lugar, sana sa mga nagtatanong sa atin may mga panels po sana sa lugar nyo. Kasi marami na po nag-PM sa atin, Luzon, Visayas na po. Mindanao ang nagtatanong sa atin. Okay. Yan na po, sundan nyo na lang. Ayan, may binigay na po ko sa inyo na mga tutorial kung paano po yung namin pinakabit yung mga slab na yan o panels para sa second floor. Sana kahit sa konting bagay, mayroon na po kami nasishare naman sa inyo. Pag gusto niyo naman sa mga interesado matuto, sa hindi pa po nakakalam nito, pakishare na lang po yung video natin sa gusto pong matuto sa ganitong trabaho para po makakatulong naman tayo sa iba. Sa gusto pong magpagawa dyan, PM na lang sa mga katanungan. Pupuntahan namin kayo sa abot ng aming makakaya. Luzon, Visayas na po, Mindanao ang nagtatanong sa atin tungkol sa ganitong panel sa paggawa ng bahay. Ayan. Kung mayroon pa po kayong medyo may mga katanungan, marami naman po gumagawa nito. Pwede din po ninyo tawagan para kung ano po mga benepisyo nito. Sana mga tutorial ginagawa namin na nakakatulong po sa inyo. At hanggang dito na lang po ang video natin. Huwag niyo kalimutan na pindutin ang notification bell para updated kayo sa upload tayo na mga video. Ganun din po sa ating Facebook ay Romeo Hongko. Okay, hanggang dito na ang video natin at magandang araw po sa inyo lahat. Bye-bye. At ito na nga nasimulan na po natin magbuhos dito sa second floor o mezzanine. Second floor na rin ang tawag nito. Ayan, ito yung pinakakanopi natin. Yan na po yung connection ng mga ilaw sa pin light sa bawat gilid. May mga pin light po tayo. Ito yung pinakakwarto sa ibaba. Meron naman po tayong ilaw sa gitna. Saka baba taas nito may mga konektor po tayo nilagay niyan. Yung bakal natin, dahil diretso pa nga doon yung pinaka-slab natin, mezzanine, ay naglagay na po tayo ng abang dyan. Ayan, yung sa baba naman ito, ang bakal naman ito ay pabalagbag naman. Pag ganun naman yung bakal nito. 12mm naman, 10mm naman ito sa babaw. Ang pagitan lang po pula nito ay 20 cm. Ang pagitan ng mga bakal natin. Ayan. Ganito po ang paglatag ng panel pagdating sa second floor.